Walang mas masahon na panahon sa kasaysayan para maging sundalong Ruso. Hindi lang dahil sa 10,000 sa kanilang namamatay at nasusugatan bawat buwan. Hindi lang ito dahil tinatrato silang pambala ng mga commander. Ipinapadala sa misyon na parang pagpapakamatay na walang sapat na pagsasanay, gamit o proteksyon. Ito ay dahil bawat segundo ng kanilang buhay ay isang buhay na bangungot. Isang bangungot kung saan ang takot at kamatayan ay nag-aabang sa bawat sulok. Kung saan ang mga nakatagong banta ay maaring biglang bumawi ng buhay. At kung saan pati ang mga kakampi at commander ng mga sundalo ay maaring tumalikod sa kanila, pahirapan o kahit patayin ang sinumang maglakas loob sumuway sa kahit isang utos. Dahil sa dami ng panganib, marami sa mga sundalo ang itinuturing na masuwerte kung makaligtas sila bawat araw. Tulad ng kanilang mga katapat na Ukranyano, libo-libo sa kanila ang nangangarap ng araw na matapos ng digmaan na makakauwi na sila sa kanilang mga tahanan at muling makita ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Alam nila na bawat minuto sa unahan ay delikado dahil sa mga drone, artilyera at assault squad ng kalaban na laging malapit. Dumarami ang mga sundalong Ruso na pinipiling tumakas mula sa unahan kaysa harapin ang halos tiyak na kamatayan, umaasang mabuhay pa ng isa pang araw. Isa si Mikhail Radyanov sa kanila. Sa panayam sa United 24 Media, inamin niyang sumali siya sa hukbong Ruso para makaiwas sa sentensya sa kulungan. Hindi ito bagong kwento. Maraming mahihirap o magulong pinagmula na lalaking Ruso ang nakakagawa ng malilit na krimen. At simula ng digmaan, marami sa naaresto ay pinipiling makulong o magpalista para lumaban sa Ukraine. Tulad ng iba, si Rodyanov ay natukso sa huling pagpipilian. Inalok siya ng kontrata sa militar at pinangakuang magsisilbi sa likuran. Naghuhukay ng mga trinsera sa halip na isabak sa mga pinakaunahang linya kaya pumirma siya. Hindi niya alam na naloko na siya. Akala niya niktas siya. Malayo sa putukan sa unahan at gugugulin lang ang mga araw niya sa pisikal na trabaho na maaring nakakapagod pero hindi naman inilalagay ang buhay niya sa panganib. Sa simula, ganun nga ang nangyari. Si Rodyanov ay inatasang maghukay ng trinsera at fortifikasyon. Pero di natagal ay binigyan siya ng mas mapanganib na gawain tulad ng paglilikas ng sugatang sundalo at paghila ng bangkay mula sa unahan. 1 taon at kalahati siyang nagtrabaho dito bago dumating ang mas nakakatakot na mensahe. Sasama ka sa isang pagsalakay. Hindi itong pinasok ni Rodyanov, pero wala nang atrasan na yon. Sila ay dumaan sa tinawag ni Rodyanov na katawa-tawang pagsasanay, mabilis na tinuruan gumamit ng electric scooter at civilian navigation app para sa kanilang pagsalakay. Pagkatapos, ipinakita sa kanilang isang simpleng larawan ng isang wasak na gusali malapit sa nayon ng Petropavlivka sa Ukraine, hindi kalayuan sa Kupiansk sa rehiyon ng Kharkiv. At inutusan silang puntahan at ipagtanggol ang gusaling yon. Kilala ni Radyanov ang lugar na yon. Nagtagal siya roon. Inaalis ang labi ng mga kasamahan niyang nasawi, mga dating miyembro ng assault team na halos 1 kilometro lang ang inusad bago mapatay. Ang gusaling pupuntahan ni Radyanov at kasama ay mga 7 kilometro o 4.5 milya ang layo mula sa kanila. Agad nilang napagtanto ang malinaw na katotohanan. Imposible nilang marating o ipagtanggol ang gusaling yon. Isa itong misyon ng pagpapakamatay. Si Radyanov, gaya ng maraming Rusong lalaki noon, ay ipinapadala sa kapahamakan. Magkatulad ang kwento sa daan-daang milya ng mga linya ng labanan. Paulit-ulit, matigas ang ulo ng mga komandante ng Russia sa pagpapatuloy ng kamilang estratehiya ng pag-uubos ng tao. Itinatapon ng daan-daan at libu-libong lalaki sa matitibay na posisyon ng Ukraine. Alam nilang halos lahat sa kanila ay masasugatan o mamamatay dahil sa desperadong pagsubok makuha ang maliit na walang kwentang teritoryo. Gayon din, para may balita ng mga komandante kay Vladimir Putin na maayos ang takbo ng digmaan. Pero hindi pumayag si Radyanov na maging isa lang sa estadistika o pangalan sa listahan ng mga nasawing Ruso. Siya at ang kanyang kasama ay nagpasya na isugal ang kanilang buhay at tumakas. Halos makatakas na sila. Pero nahuli sila 7.5 milya o 12 kilometro mula sa hangganan ng Russia ng grupong Chechen ayon kay Radyanov. Binugbog kami at dinala sa pulis militar. Ikinulong kami sa basement at paulit-ulit pang binugbog. Isang gabi, dumating ang isang taong may call sign na Volchara at ipinadala ako sa headquarters sa Vysoke, Luhansk. Doon ako tinanong kung sasama ako sa pagsalakay. Ipinaliwanag ko na natatakot ako at napakababa ng kalagayan ng aking kalusugan. Pagkatapos, ipinadala nila ako sa isang lalaki na may palayaw na tsalaba
at inutusan siyang kausapin ako para sa isang preventive conversation. Sa preventive conversation, tinalian at tinorture si Rodyanov gamit ang kuryente ng 2 oras bago siya sumuko at pumayag sumama sa pagsalakay. Pero di pa tapos ang kanyang bangungot. Sa checkpoint, nagpa siya ang ilang sundalong Ruso nakikila ng batang kasamahan nila. Naisip nila na malamang nakaipon na si Rodyanov sa kanyang bank card dahil matagal na siyang nagsiserbisyo at hindi nagagastos ang pera niya. Kaya hiningi nila sa kanya na bilhan sila ng motorsiklo. Natakot si Rodyanov kaya pumayag siya. Lalo pang naging mapilit ang mga sundalo at sinabing kailangan na nila ng ATV dahil nagbabago ang panahon, kaya muli siyang pumayag. Sinamahan siya sa ATM. Akala niya mag-withdraw siya ng pera para ibigay sa mga lalaki. Pero sa checkpoint, hiningi nila na ibigay niya ang kanyang PIN code at nang tumanggi siya, isa pang nakakatakot na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Agad siyang ibinalik sa silid ng pagpapahirap ni Chilaba. Doon, muling binugbog, tinalian at pinahirapan siya gamit ang kuryente ng 2 oras. Ngunit, hindi tulad nung una. Hindi siya tinanong o binigyan ng opsyon tapusin ang paghihirap niya. Paulit-ulit siyang sinaktan at minsang tinusok ang pisingin ng gunting. Sa huli, lang siya tinanong ni Chilaba ng PIN code. Hindi na niya kinaya ang dagdag na sakit at napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya napilitan si Rodyanov. Pagkalipas ng ilang sandali, inutusan siyang maghanda para sa panibagong pag-atake. Hindi siya binigyan ng anumang impormasyon kung saan siya dadalhin o kung anong unit siya itatalaga. Pero wala nang halaga ang lahat ng yon. Alam ni Rodyanov na ang anumang pag-atake sa unahan, saan man o sino man ang kasama, ay tiyak na kamatayan. Kaya kahit nabigo at naparusahan na siya noon, nagpa siya pa rin siyang muling tumakas. Imbes na armas at bala, tubig at delatang pagkain ang nilagay niya sa bag at tumakbo para sa buhay niya. Sa kasamaang palad, muli siyang nahuli. Ngayon malapit sa pamayanan ng Arapivka sa rehiyon ng Luhansk sa silangang Ukraine. Dinala siya sa ibang pamayanan at muling pinahirapan gamit ang kuryente dahil hindi niya masabi sa mga sundalo kung aling unit ang tinangkang takasan. Pagkatapos noon, sa matinding takot ni Rodyanov, natagpuan niyang muli niyang kaharap ang kanyang nang-api sa ikatlong pagkakataon. Nagpa siya ang pulis pang-militar ng Russia na ibalik siya kay Chalaba at muli siyang iginapos at pinahirapan ni Chalaba. Pagkatapos, basta akong itinapon sa labas na nakagapos. Minsan, lalabas si Chalaba, maninigarilyo at ihahagis ang upos sa akin. Sinabi niya na pag gumalaw ako, itutuloy ang pambubugbog. Isang koronel na may call sign na Matros ang lumapit, hinakbangan ako at nagtanong, "Ano to?" Pumasok siya sa kwarto ni Chalaba. Nag-usap sila, lumabas ang koronel, hinakbangan akong muli, saka basta umalis. Kinabukasan, dinala si Rodyanov sa isang unit, ang unang Guards Tank Regiment para sumailalim sa pagsasanay sa paglusob. 2 araw siyang tinuruan sumugod sa mga depensa ng Ukraine at maghagis ng mga minang panlaban sa tangke sa loob. Pagkatapos, inilipat siya sa bagong grupo at inutusan muling sumali sa pagsalakay. Dito, malinaw na sinabi, kung tumakas ka ulit, babarilin ka. Gayunpaman, kapit pa rin sa pag-asang mabuhay. At magkaroon ng kinabukasan, matapang na nagplano si Rodyanov ng ikatlo at huling pagtatangkang tumakas. Bago magsimula ang pagsalakay, nagpaalam siyang pupunta sa palikuran. Ngunit sa halip ay tumakbo siya papunta sa mga posisyon ng Ukrainyano, kung saan siya sumuko at kinuha bilang bihag. Maaring bilanggo siya, pero buhay pa rin siya. Isang bagay na hindi masasabi para sa napakaraming iba pa. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang panahon. Matapos danasin ang mga kasindak-sindak na karanasan sa digmaan, may mensahe si Rodyanov para sa mga kababayan niyang nagbabalak lumaban. Sa lahat ng sundalong Ruso, itong masasabi ko. Huwag kayong maniwala sa hukbo. Halos imposibleng makabalik ng buhay. Huwag kayong sumali sa digmaan, mga Ruso. Huwag kayong sumakop ng ibang bansa. Hindi atin ang lupang ito. Manatili kayo sa bahay, magtrabaho sa mga pabrika. Kahit nahaharap ka sa sentensya sa kulungan, pagdusahan mo na yon. Maniwala ka sa akin, mas mabuti pa ang 10 taon sa kulungan kaysa sa hukbo. Walang makataong pagtrato roon. Niyang sahod mo, hindi mo rin makikita. Kinukuha lang nila yon. Gamitin mo ang utak mo. Huwag kang pumunta sa digmaan. Ang digmaan ay kamatayan. Sana, may mga Ruso pang nadadalawang isip sumali sa mapaminsalang kampanya, ang makarinig at isa puso ang babalang iyon. Para sa iba naman, huli na ang lahat.
Maraming lalaki ng iba't ibang edad ang voluntaryong lumaban sa Ukraine o napilitang gawin ito. Tinitingnan bilang paraan para kumita, matustusan ng pamilya, o makaiwas sa pagkakakulong o deportasyon. Maraming naloko ng media o naniwala sa kasinungalingan ng mga recruiter. Akala nila ay maglilingkod lang sila ng 6 hanggang 12 buwan sa ligtas na lugar bago umuwi at mag-enjoy sa sign-up bonus at sahod. Marami ang naniwala na mabilis matatapos ang digmaan o mas malakas ang Russia, madali nitong madudurog ang depensa ng Ukraine at makakamit ang napakaraming pagsulong. Pagdating nila sa mga unang linya ng labanan, nakita nilang matinding realidad ng digmaan. Napagtanto nila na maliit ang tsansa nilang mabuhay at na hindi sila itinuturing na tao ng mga nakakataas, kundi parang karne lang na inihahagis sa harap ng putukan sa mga tiyak na kamatayang pagsalakay. Marami sa mga sundalong yon ang pakiramdam ay wala na silang ibang pangpipilian, kundi tahimik at malungkot na tanggapin ang kanilang kapalaran, sumusunod sa utos ng kanilang mga opisyal at nagmamart sa diretsyo sa kamatayan. Nang tanging pag-asa ay baka magtamo sila ng hindi nakamamatay na sugat para lang mapauwi sila. May ilan, tulad ni Rodyanov, na matapang ngunit mapanganib na sumusuway sa utos o tumatakas sa unit, at may mga nagtatagumpay. Ngunit ang mga nahuli ay maaaring maparusahan ng mabigat dahil sa ginawa nila. Maraming media outlet tulad ng Daily Mail ang nag-ulat na may mga kumander ng Russia na minamaltrato, ginugutom at inaabuso ang sarili nilang sundalo, pati ng pagpatay sa mga tumatangging sumunod sa utos. Ang ebidensyang ibinigay ng Telegram channel na Trick Question ay kinabibilangan ng anonymous na video mula sa mga sundalo ng 100 at 32 Brigade at ika-60 Brigade ng Russia at iba pang unit. Ipinapakita sa mga video ang malupit na paraan ng ilang opisyal ng Russia para disiplinahin ang kanilang mga tauhan. Halimbawa, may video ng 2 hubad na lalaking nakatali sa puno at pinapatahol na parang aso. Habang tinutukso at iniihiyan ng komandante, ipinagmamalaki pa niyang, "Ito ang mga aso namin na tumakas pero nahuli rin namin." Sa isa pang video, may sundalong nakakulong sa maliit na kahon, ulo lang ang labas. Habang tinutukso ng komandante gamit ang pagkain at sinasabing, "Gutom ka na ba? Mamamatay ka dyan, alam mo ba yon?" Maraming sundalo ang nagulat na kinuryente o tinatatuan ng sapilitan bilang parusa sa pagsuway o pagtakas. Madalas, ipinagkakaitin sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig, kaya napipilitan silang gumawa ng desperadong paraan, tulad ng pag-inom mula sa mga baradong tubig o pagnanakaw sa mga bangkay para makahanap ng kahit anong piraso ng pagkain saan man sila makakakuha. At ang mga parusa ay hindi lang ipinapatao sa mga tumatangging sumama sa mga pagsalakay o sa mga nagtangkang tumakas. Maging ang simpleng mahuling, may smartphone ay maaaring magresulta ng parusang kamatayan para sa sundalo. Ang tumatangging magpalawig ng kontrata sa hukbo ay madalas pilit, isinasali sa mapanganib na pagsalakay na nag-aalis ng pag-asang makauwi. Kadalasan, inuutos sa mga sundalo na sumugod sa posisyon ng Ukraine kahit sugatan o walang armas para siguradong wala na silang tsansang makaligtas. Karaniwan din ang pangingikil. Madalas na kinukutongan ng mga opisyal ang mga sundalo sa ilalim ng kanilang pamumuno. Hinihingan sila ng kanilang mga bank card o pinapadalhan ng pera sa account ng opisyal, at ang mga tumatanggi ay pinapahirapan o pinapatay. Isang dating medic ng hukbo na nakapanayam ng BBC ang nagbahagi ng kanyang sariling karanasan tungkol sa ganitong asal. At sinabi niya, "Nakita ko ang mga bangkay ng 20 lalaking kilala ko na nakahandusay sa isang hukay matapos silang barilin ng sarili nilang mga opisyal pagkatapos kumpiskahin ang kanilang pera. Naalala ko, may sumigaw, 'Huwag niyo akong barilin, gagawin ko kahit ano.' Pero binaril pa rin sila. Madali lang ipapatay ang isang tao. Gagawa ka lang ng ulat." Hindi pa rito natatapos ang kalupitan. May ulat at video na ebidensya ng mga sundalong Ruso na pinaglalaban-laban na parang aso. Halimbawa, may video ng 2 lalaking hubad na itinapon sa hukay bago utusan ng kanilang komander. Ang usapan, kung sinong pumatay, siya ang makakalabas ng hukay. Ang sumunod na laban ay tumagal lang ng ilang minuto. Sinakal ng mas matandang sundalo ang kasama hanggang mamatay. Hindi ito mga bihirang insidente. Madalas itong mangyari sa militar ng Russia. At ayon kay eksperto Kirk Giles, isa itong sistematikong problema. Ang hukbong sandatahan ng Russia ay refleksyon ng kanilang lipunan na puno ng karahasan, pang-ingikil at korupsyon. Hindi na dapat magulat kung naipapasa at naipapakita ang mga asal na ito, kahit laban sa mga taong sinasakop ng hukbong Ruso o sa sarili nilang mamamayan.
Dahil ang estrukturang panlipunan sa loob ng Russia ay palagi nakabatay sa sinumang may kahit kaunting kapangyarihan, ginagamit ito sa abot ng kanilang makakaya para sa sariling kapakinabangan. Hindi lang mga Ruso ang dumaranas nito. Target din ng Kremlin ang mga migranting manggagawa mula Africa at South Asia. Niloloko silang pumirma ng kontrata sa militar at agad ipinapadala sa pinakamapanganib na lugar. Ayon kay Giles, madalas hindi alam ng mga tao kung paano o bakit sila napupunta roon at ginagamit sila bilang karneng kanyon, anuman ang kanilang pisikal na kakayahan. Kung ang tanging layunin mo ay maging tagasalo ng bala, hindi mahalaga kung naglalakad ka gamit ang saklay o kung sugatan ka na, tutuparin mo pa rin ang iyong layunin. At kahit na may ilang sundalo na nakakaligtas sa malupit na pagtrato ng kanilang mga opisyal, kailangan pa rin nilang harapin ang kanilang mga kalaban, ang militar ng Ukraine, na patuloy na gumagawa ng mas nakakagulat at malikhaing paraan para patayin ang kanilang mga kaaway. Halimbawa, isang ulat kamakailan ang nagsiwalat ng mga lihim na operatibang nagtatrabaho para sa Kiev ay nagtago ng maliliit na pampasabog sa pinainit na insole ng sapatos at ipinadala ito sa mga unit militar ng Russia. Ang bawat insole ay may hanggang 1.5 gramo ng pampasabog at sinasabing 10,000 ang ipinadala sa tropang Ruso. Isang truck na may kargang humigit kumulang 500 na mga insole na ito ang nasabat ng mga Ruso at ipinagmalaki ng ahensya ng intelihensya ng Kremlin, ang FSB, na napigilan nila ang plano ng kanilang kalaban. Sa totoo lang, isa lang ang truck na yon sa marami pa. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, libo-libong ganitong pampasabog na insole ang nakarating sa destinasyon at gumana gaya ng nilayon. Noong Pebrero 2025, naiulat na sinabotahe ng mga operatiba ng Ukraine ang isang batch ng FPV drone goggles na ipinadala sa mga unit ng Russia. Ang mga goggles ay nilagyan ng mga improvised explosive device na idinisenyo para sumabog habang suot ng mga sundalong kalaban na agad na kumikitil sa kanilang buhay sa isang iglap. Kaya hindi lang mga misyon na parang pagpapakamatay at mga komandante na parang insekto kung ito ring sila ang kinakaharap ng mga tropang Ruso, kundi pati ang mga gamit na ibinibigay sa kanila para ipagtanggol ang sarili ay hindi rin nila mapagkakatiwalaan. Dahil kahit ano, sapatos, goggles, baril, maaring lihim na gawing patibong ng kamatayan. Puno ng takot, panganib at hirap ang kanilang buhay. Maaring dumating ang kamatayan sa kanila kahit kailan at sa matitinding paraan. Habang tumatagal ang digmaan, mas maraming buhay ang mawawala. Ang Ukraine rin ay nawawalan at patuloy na mawawalan ng mga sundalo. Ngunit kahit papaano, ay may mga commander sila na pinahahalagahan ng kanilang buhay. Binibigyan sila ng tamang armas at tinatrato sila ng may respeto. Patuloy ang militar ng Kiev sa paghahanap ng paraan para mabawasan ang nasasawi gamit ang makabagong teknolohiya. Kamakailan, nagpadala sila ng mga Terminator-style na humanoid robot sa mga labanan at makikita lahat ng detalye sa video na ito. Bilang alternatibo, panoorin mong video na ito para mas makita mo ng malapitan na nakakagulat na dami ng mga pinsalang dinanas ng Russia at kung bakit ang kanilang hukbo ay nasa isang diretsyong landas patungo sa ganap na pagkawasak. Sa huli, mag-subscribe sa The Military Show para sa dagdag na taktikal na paliwanag, kaalaman at balitang hindi dapat palampasin.